sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga terminal ng bus sa Baguio City siksikan na sa dagsa ng mga biyaherong pauwi ngayong Undas. 6 na mga konduktor at driver nagpositibo sa surprise drug test ng PIDEA. Ilang humabol na maglinis sa Baguio City Public Cemetery pinagbigyan isang araw bago ang Undas. 2 tindahan sinalakay ng 2 kawatan, isa sa mga suspect nakatakas. At sementeryo ng negatibong ugali at kaisipan, alamin kung saan matatagpuan. Ang iniwan nitong pinsala ng pag-ulusok sa aking kinatatayuan ng formulate ang bilangan. Sa pagtitinan. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Ramdam na ang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi ngayong Undas sa mga terminal ng bus sa Baguio City. Ang ilan sa kanila, ilang oras nang naghihintay, mas kasakay lang pauwi. Magbabalita Ron Maranan. Alas 2 ng hapon pa lang, pumila na sa terminal ng bus si Hana para umuwi sa La Union. Ito'y matapos siyang bumili ng mga bulaklak na ibibenta ngayong Undas. Pero mag-aalas 6 na, hindi pa rin ito nakabibili ng tiket. Dapat po sana kaninang hapon nakauwi na kami para mag-arrange nitong flowers para ibenta para bukas po. Kasi 2 days lang po yung pagtitinda. October 31 and November 1 na po. Yung ticket pa lang po. Yung mas nauna pa sa amin is 7 PM pa. So baka mga 9 na po kami makakabiyahe. So sa stead din po pag uwi. Ang mga gurong ito naman mula Tarlac, sinulit ang kanilang wellness break sa Baguio City. Pero ngayong pauwi na sila, napalitan ng pagod ang kanilang pahinga dahil sa haba ng pila sa terminal ng bus. Sobrang haba po ng pila, so hindi po namin alam kung anong oras na po kami makakauwi. Ilan lamang sila sa daan-daang pasaherong dagsaan na sa mga terminal ng bus pauwi sa probinsya ngayong Undas. Hoy, Bayampang! Itong mga malita! Halos magkapalitan na namuka ang ilang biyahero dahil sa siksikan at haba ng pila. Pero sa kabila ng sitwasyon, tiniyak naman ng ilang bus operators na may sapat na biyahe at tiket para sa mga uuwing pasahero. Lahat po, natugunan po natin. Sabihin lang po doon sa yung direktiba po ng LTFRB, nagbigay po sila ng mga special permit para po matugunan po lahat ng mga biyahero po natin. Pero maliban sa mga magsisiuwian, pinaghahandaan din nila ang mga magsisiakyatan pabalik sa Baguio sa darating na weekend. Iyan po ang inaasahan po natin na dadagsa yung pagdating po ng linggo, dadagsa po yung mga paakyat at pababa po ng mga Baguio. Meron na po tayong mga fully book po dyan, may mga advance booking na po tayo sa mga joy bus po natin, sa mga deluxe po. Bahagi rin ng hakbang ng pamunuan ang mas mahigpit na seguridad sa loob ng terminal. Nagtutulong-tulong po kami ng mga dispatcher po at saka ng mga gwardiya, inaano po namin, tinutulungan rin natin yung lahat po ng mga gamit ng mga pasahero na may bag at ini-inspection po nila. Samantala, nagsagawa kahapon October 30 ng Oplan Harabas ang PIDEA car, katuwang ang PNP Pro Car, DOTR car at Regional Highway Patrol Unit car kung saan isinasagawa ang random drug testing sa iba't ibang bus terminal sa lungsod ng Baguio. Nag-ikot din sa mga terminal ng bus si Pro Car Regional Director Police Brigadier General Erickson Dilag para matiyak ang seguridad ng mga biyahero. Ron Maranan, ORNG News.
Nagsagawa naman ng surprise drug testing ang mga kinatawan ng PDEA sa iba't ibang terminal ng bus sa Northern Luzon. Paraan daw nila ito para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Magbabalita Charles Limon. Sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas, nag-ikot noong Miyerkules, October 29 ang mga kinatawan ng LTO, PDEA, DOH at HPG Ilocos Region sa Vigan Centennial Terminal sa Vigan City, Ilocos Sur. Maliban sa inspeksyon sa mga sasakyan, nagsagawa rin ng surprise drug test ang PDEA sa mga drivers at konduktor ng bus sa kanilang Oplan, Harabas. Tayo, Sir Charles, na kapag ang isang driver ay medyo positibo sa ipinagbabawal na gamot o lango sa ipinagbabawal na substance, ay ito ay naghahatid o minsan nagkokos ng isang aksidente o disgrasya. Mula sa 70 driver at konduktor na sumailalim sa drug test, isang driver at konduktor ang nagpositibo. Turnover po natin sa Department of Health o sa isang MHO para bigyan ng karampatang impormasyon kung paano isagawa ang tinatawag natin na rehabilitation o reformation para maipasok sa isang rehabilitation center yung nagpositibo. Sasailalim pang dalawa sa confirmatory test para makumpirma kung gumagamit ang mga ito ng droga. Kinumpiska muna ng LTO ang lisensya ng mga nagpositibo at sasailalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Magpapataw naman ng parusa ang LTO sa nagpositibong driver at konduktor. Maliban dito, nagsagawa rin ng canine sweeping ang PDEA sa mga bus. Nagsagawa rin ng surprise drug test ang PDEA Cordillera sa mga driver at konduktor ng bus at UV Express sa Baguio City. Kasabay ito ng isinagawang inspeksyon ng ahensya katuwang ang HPG, LTO at PNP sa mga terminal ng bus. 60 mga driver at konduktor ang sumailalim dito at wala naman sa mga ito ang nagpositibo. Nagsagawa rin ng surprise drug test ang PDEA Region 2 sa mga terminal ng bus at UV Express sa Tuguegarao City, Cagayan. Dito, 100 mga driver at konduktor din ang sumailalim at 4 na mga drivers dito ay nagpositibo. Kung sakaling magpositibo ang mga ito sa confirmatory test, sasailalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Charles Nicolimon, RNG News. Pinagbigyan naman ng mga otoridad ang mga humabol kahapon sa paglilinis ng mga puntod sa Baguio City Public Cemetery. Ito'y dahil hindi pa naman daw dagsaan ang mga bumibisita. 20,000 hanggang 30,000 katao inaasahang bibisita. Magbabalita Ron Maranan. Bagamat noong October 29 pa ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura sa Baguio City Public Cemetery, mayroon pa ring ilang humabol para maglinis ng mga puntod kahapon October 30. Isa na rito si Lily na dala-dala pa ang ilang panglinis. Actually, hindi ako aware na last na pala kahapon yung kwan. Pero, siyempre, ginagawa namin dito ngayon, visit namin yung kwan. Kasi ngayon lang din kami nagkaroon ng time. Siyempre, may mga work. Tapos, naglinis na rin sa mga puntod na mga mahal namin sa buhay. Kaya naman, laking pasasalamat ng pamilya Taberna na napagbigyan pa sila ng mga otoridad. Ayun, natutuwa naman ako kasi very considerate naman yung mga tao dito, yung mga public officers dyan na nagbabantay. Pinagbigyan kami kahit gantong oras na rin kami dumating, at least napagbigyan kami. Pero ayon sa BCPO, mag-i-istrikto na sila simula ngayong araw, October 31 hanggang sa November 2. Pinagbigyan natin sila kasi may mga dumalaw dito na kung saan galing sila sa malalayong lugar, and yung mga senior citizens po natin, mga PWD, pinagbigyan po natin sila. Pinagsabihan po natin sila, although may mga dala sila. At yun naman, meron naman na po tayong mga tropa na nagbabantay po dito. Simula ngayong araw, October 31, kukumpiskahin na ang mga magdadala ng mga kagamitang panlinis kasama ang mga matutulis na bagay. Ipagbabawal din ang pagpasok ng mga alak, sigarilyo, baraha, loudspeaker at mga alagang hayop. Samantala, mangilan-ngilan na ang bumisita sa mga puntod. Paraan daw nila ito para hindi makipagsiksikan sa undas.
kaya po namin inagahan kasi po gawa ng baka po sa one traffic na. Tas mahirap po kasing sumakay ng jeep pag one, lalo madami pong tao. Sa naging taya kahapon ng BCPO, umabot na sa 1,000 katao na ang bumisita. Pero mababa pa raw ito kumpara sa inaasahang dagsa ng mga tao. Sa record ng mga toms na nandito ay higit 15,000. So ina-expect natin na ganun din yung dadalo. No, katulad din nung last year, talaga umabot ng 20 to 30,000 ang nag-visit dito. So ina-expect natin na ganun din or madadagdagan pa siya. Ngayong araw, October 31, ipinatupad na rin ang full deployment ng PNP sa mga sementeryo sa lungsod. Hindi rin papayagang makapasok ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Mula sa main entrance, may 100-meter drop-off point lamang para sa mga dadalaw, habang drop and go naman sa harap ng gate ang mga senior citizens, PWD at mga buntis. Paalala po ulit yung mga pinagbabawal na items na dapat wag na po nilang dalhin dahil para hindi na po sila maabala. Kasi sa ating entrance po may mga designated po tayong male and female entrance at meron din po tayo para sa mga PWD sa ating mga buntis at senior citizen na priority lane. Maliban sa mga pulis, nakahanda na rin ang mga force multipliers para alalayan ang publiko. Ron Maranan, RNG News. Ramdam na rin sa ilang kalsada papunta sa mga pasyalan sa Baguio City ang mabigat na daloy ng trapiko. Maliban sa undas, long weekend din daw ito sa ilang turista para makapagpasyal. Magbabalita Angel Arquero. Mula Caloocan, bumiyahe pa ng 4 na oras ang pamilya ni Viril makapasyal lang muli sa Baguio City. Bukod sa semestral break nila sa paaralan, balak din nila ditong gunitain ang undas. Since 5th time na po namin sa Baguio, medyo sanay na po kami na pumupunta ng Burnham Park. And nagpupunta rin po kami ng iba pang tourist spots. Pero dito po talaga kami lagi napunta. Nag-isipan po namin dito na mag-vacation. Then at the same time po, malayo po rin kasi yung mga dadayuhin namin mga patay. Kaya dito na lang. Humabol din ang pamilya ni Tatay Lau mula Malate, Maynila. Dito rin kasi sa lungsod nila gugunitain ang undas. Anya, inabot lang sila ng 3 oras sa biyahe, kaya naman na-enjoy nila ang Baguio City. Pagpalamig sana, kaya lang mainit pala. So far okay naman. Kala nga namin matraffic, so far hindi naman pala. Ilan lamang sila sa libo-libong mga turista na dumagsa ngayong huling araw ng Oktubre para makapasyal. Kaya naman nararamdaman na ngayong araw ang moderate to heavy traffic sa mga matataong lugar, kagaya na lamang sa Leonard Wood kung saan usad pagong ang daloy ng trapiko. Mabigat din ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Central Business District, sa Harrison Road at sa Governor Park Road. Naghanda na ng deployment ng mga, hindi lang traffic personnel pero pati itong mga aside sa police stations para imando nila yung traffic na rin sa buong lungsod ng Baguio. We'll be expecting na dadami ang visitors, sasakyan na pupunta doon sa malapit sa mga sementeryo. Long holiday naman ngayon, so we will be expecting na marami rin mga turista na akyat ng Baguio. Aside from yung mga bibisita nga sa mga sementeryo. So anyway, ang city natin is nakapaghanda na. Maigting namang babantay ng Traffic Enforcement Unit ng BCPO ang daloy ng trapiko sa lungsod sa deployment ng kanilang 120 kawani sa iba't ibang kalsada sa lungsod. Angel Arquero, RNG News. Susunod, 2 tindahan sinalakay ng 2 kawatan, isa sa mga suspect na katakas. Yan at iba pang balita, abangan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na nana. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Sa mga uuwi sa probinsya o bibisita sa mga sementeryo, siguraduhin yung nakalak at secured ang inyong mga bahay. Ito'y matapos masukol ng PNP ang isang minor de edad na nanloob sa 2 tindahan sa Baguio City. Narito ang report. Nasira na ang kadena ng tindahan ng 48 anyos na si Tatay Alan nang madatnan niya ito kaninang madaling araw. Anya, nabulabog na lang daw sila nang magsisigaw ang kanyang pamangkin nang makita nito ang isang taong pumasok sa kanilang tindahan sa Barangay Santo Tomas Central, Baguio City. Tinignan po namin yung mga yung mga coins lang kasi yung mga papers bill, yung mga papel, inuwi ng misis ko sa bahay. Pero nung kanina lang, nung pag-uwi ko, nung nag-check na yung misis ko, kapapansin lang namin, wala na pala yung mga papel na old dun sa mga lagayan dun sa baba. Sinira nila yung yung kadena ng padlock. Yung, kaya sila nakapasok. Ngayon sir, magdodoblean na naman? Oo, doble ingat na lang sa ngayon. Kaya ganito lang kalay yung namin kasi tiwala kami dito sa barangay namin . Wala namang nananakawan ngayon lang nangyari to. Agad naman silang tumawag ng pulis. Sa kanilang pagresponde, isang 14 anyos na lalaking minor de edad ang kanilang nadatnan. Yun pala, isa itong kawatan. Ang kasabwat naman nito sumibat base sa kuha ng CCTV na ito. Tapos nung madaling araw may sumisigaw na isang bata, yung pamangkin ko rin tumatakbo. Di paggising ko, sabi ko, bakit? Ako punta ka dun sa store ninyo dun sa kabila kasi ninanakawan. Nung pagdating ko nga rito, yun na, nahuli nila yung
isang bata na nagnakaw. Pero dalawa daw sila, pero yung kasama niya nakatakbo. Kaya yung isa lang ang itinunover namin doon sa substation 10. Nagkalat rin ang ilang paninda na sinubukang tangayin ng mga sospek. Tanging mga barya at perang papel na may kabuang halaga na mahigit 1,000 piso ang natangay ng mga kawatan na agad namang naisauli sa may-ari. Pero sa pagsisiyasat ng PNP, hindi lang palang tindahan ni Tatay Alan ang sinalakay ng mga sospek, pati ang tindahang ito sa Adiwang Road sa Barangay Dontogan, hindi sinanto. Dito tinangay nila ang halos 1,000 pisong kita ng tindahan. Hindi kami natutulog dito sa bayong bahay namin. Tumawag yung 4:30, tumatawag yung may-ari ng bahay. Sabi niya, may narinig siyang kalabog, 1 o'clock, pero hindi siya lumabas. Pero nung lumabas ng 4:30, nakita niya ba't nakabukas yung pinto. Kaya tumawag siya, hindi mo ba pinadlock yung pintuan mo? Sabi, pinadlock ko naman. May naka-witness na yung isang lalaki ay binubuksan yung isang store doon sa Santo Tomas Central. Upon witness nila ay hinuli nila yung pagnanakaw na isang minor at tinawag po sa ating istasyon at agad naman pumunta ang ating kapulisan upang huliin yung minor suspect. However, yung pag-refer namin sa prosecutor's office ay ang sinabi ng prosecutor ay hindi pwedeng kasuhan since na minor nga siya at mag-undergo ng intervention. Ipinasakamay na ng Baguio City Police Office ang nahuling menor de edad sa DSWD habang inaalam pang pagkakakilanlan ng kasamahan nitong sumibat. Vanessa Bugtong, RNG News. Isinailalim na sa red alert status ang probinsya ng Pangasinan bilang paghahanda sa undas. Magbabalita Valdez Maya. Itinaas na sa red alert status ang buong lalawigan ng Pangasinan bilang paghahanda sa undas 2025. Ito'y dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo at memorial park para dumalaw sa mga yumao nilang mga kaanak. Ang Pangasinan Provincial Police Office ay nag-deploy ng mahigit 1,800 pulis sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan kasama ang mga terminal ng bus. Katuwang din dito ang mahigit 500 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para magserbisyo at mapanatili ang kaayusan. Naglaan din ng mahigit 1,700 force multipliers na kinabibilangan ng mga barangay tanod, non-government organizations at iba pang volunteer para tulungan ang mga pamahalang lokal. Yes, we have already our plan, the implementation plan for the incoming UNDAS. May i-deploy po tayo sa buong sementeryo. May nakaprepare na po tayong mga police officers and we will be on red alert, full alert status on November 1. Pagtutuunan din ng police visibility na nasa 170 sementeryo at memorial park na inaasang dadagsain ng higit 100,000 bisita. Naglagay din ng mga motorist assistance desk at checkpoint sa mga pangunahing kalsada ng lalawigan upang umalalay sa mga bumabiyahe. Layunin ng mga ito na masuri ang mga sasakyan at maiwasan ng anumang banta sa seguridad ng publiko. Paalala naman ng Pangasinan PPO, bawal pong magdala sa sementeryo ng matutulis na bagay, bawal po ng mga loudspeakers, alak, at syempre pinagbabawal natin magdala ng baril. Meron po tayong checkpoint doon wherein yung mga kapulisan po natin ay magbabantay at titingnan yung mga bag. Dagdag pa nila, maging mapagmatsyag at sumunod sa mga alituntunin upang maiwasan ng anumang insidente. Para naman sa mga biyabiyahe, nagkaroon naman ng programang libreng sakay ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan mula Baguio hanggang Pangasinan ngayong araw October 31. At sa darating na November 2, magkakaroon muli ng libreng sakay mula Pangasinan hanggang Baguio. Valerie Desmaya, RNG News. Sino nga ba ang dapat managot kapag may nalason sa isang handaan? Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Tuwing may seminar ng maramihan sa teacher's camp o sa restaurant, kasal, binyag, libing,
at merong food poisoning, pwede ka bang magreklamo? So meron tayong Food Safety Act, and this is Republic Act 10611. And this law mandates food business operators to ensure that their products satisfy the requirements of food law relevant to the activities in the food supply chain under the supervised by the Department of Health and the Department of Local Government. Food safety, sanitary rules and regulations are provided for under this Food Safety Act. And sabi dito sa Section 38, food business operators are liable for producing, handling, manufacturing, for sale, offering for sale, distribution in commerce, any food or product that does not conform to the applicable food quality or safe standards. And there is a fine ranging from 50,000 pesos to 500,000 pesos dun sa caterer pag siya ang cause ng food poisoning. They can also face suspension or permanent revocation of their license if it results to injury or even death. Sunod, sementeryo ng negatibong ugali at kaisipan, alamin kung saan matatagpuan. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note. Their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts.
bizarre music since 1976. Ngayong undas, nakagisna na natin ang pagbisita sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Pero alam niyo ba na sa Baguio City, may isang sementeryong hindi tao ang nakalibing? Kung ano ito, alamin sa report ni Angel Arquero. Madalas katakutan ng ilan ang mga sementeryo kung saan dito nakalibing ang mga yumao. Pero sa Baguio City, mayroon isang sementeryo na hindi kinakatakutan at naging atraksyon pa nga. Dito walang yumao ang nakalibing, kundi negativism lang. Ito ay ang Cemetery of Negativism sa Camp Janhay, Baguio City. Katunayan, binisita ito ni Sandy na mula pa sa Maynila. As a tourist, I am very amazed kasi we didn't know. I personally, hindi ko alam na meron palang Cemetery of Negativity, which is, a heads up for everyone to come and visit. Someone I know, maybe she's the most negative person I know. So I think the attitude or the character that we have in our own, own characteristic, we should need to baon that kind of negativity. Dito, inililibing ng mga bumibisita ang kanilang mga negatibong pag-uugali. Nakasulat sa mga lapida kung paano nabubuo ang iba't ibang negativism. Itinayo ito taong 1980s. Ayon kay psychologist na si Dr. Amiva, malaking tulong daw ang ganitong mga pakulo para matulungan ang isang tao na magbagong buhay. It actually help a person to release kung ano yung negative emotions nila. It's like a form of catharsis. So if they have negative behavior or negative thoughts that they would like to bury, they would just go to that place and it's a symbolic act. Dagdag pa ni Dr. Amiva, wala namang masama kung ang isang tao ay may negatibong ugali, lalo pat parte na ito ng ating buhay. Pero dapat daw tatandaan, the person is a cup. So pag punong-puno ng negativity yung baso mo, like negative energy, negative thoughts, you need to release that for that cup to have a space for positive emotions or thoughts to come in. So once na na-release mo yon doon sa place na yon, na sa Camp Janhay, pag once na i-release mo yung negative thoughts mo, negative emotions mo, the cup has already a space for the positive energy to come in po. The very best thing that we could do, aside from that practice, is to have self-awareness talaga. So we have to ensure that our self-awareness is very high. Let's say, for example, we are aware of our emotions, kung ano yung nararamdaman natin. Kung mataas yung self-awareness natin, mapiprevent natin yung pagiging negative natin sa buhay. Magandang pagkakataon din ito para mas makilala ang sarili at magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Angel Arquero, RNG News. Sa lagay ng panahon, 2 low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 ng hapon, isang nabuong low pressure area ang namataan sa layong 165 kilometers kanluran ng Coron, Palawan at ngayon nakakaapekto sa probinsya ng Palawan. Ayon sa Pag-asa, imposible raw itong maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Ang isa namang low pressure area ay namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli naman itong namataan sa layong 1,595 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Patuloy namang magdudulot ng mahinang pag-ulan at maulap na papawirin ang hanging amihan sa Batanes, habang shear line naman ang nagpapaulan sa Cagayan. ITCZ naman ang magdudulot ng pag-uulan sa Bicol Region, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Localized thunderstorms naman ang magdudulot ng pag-uulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. At tinangalamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba't ibang parte ng Northern Luzon ngayong weekend.
Isang araw bago ang undas, may iba't ibang pakulo ang ilang mga establishmento, gaya na lamang ng trick or treat. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ating tuklasin yan dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Trick or treat! Isang tradisyon na nagpapasaya sa mga bata tuwing October 31, kung saan nagbabahay-bahay sila para humingi ng candy. Ayon sa mga historian, ang terminong trick or treat ay nagumpisa sa isang dyaryo sa Canada noong 1927. Pero sa Amerika, unang ginamit ang salitang ito sa isang national publication noong 1939. Dito nagsimulang makilala ang tradisyon ng Halloween para sa mga bata. Noong una, ang Halloween ay hindi tungkol sa candy at nakakatakot na costume. Ito ay ginugunita ng mga Celtic people bilang Samhain, isang ancient festival na sumisimbolo sa pagtatapos ng tag-init at pagsisimula ng taglamig at panahon ng mga kaluluwa. Sa paglaganap ng Kristyanismo, ang pagdiriwang ay itinakda ng simbahang Katolika bilang All Saints Day at All Souls Day. Dito, naghalo ang mga pagdiriwang ng European traditions at mga Christian beliefs hanggang sa nabuo ang modern Halloween. Ang mga kabataan noon ay gumagawa ng mumming o gising kung saan sila ay nagdadamit ng nakakatakot at kumakanta o gumagawa ng trick kapalit ng pagkain o barya. Mula dito, nabuo ang ideya ng trick or treat na parang pahingi ng regalo pero may halong kalokohan kung di bibigyan. Pagsapit ng 1930s, lalong lumaganap ang trick or treat sa United States. Sa halip na manggulo, pinili ng mga tao na mamigay ng candy sa mga bata. May mga record din na ang mga local newspapers noon ay naglalathala ng mga paalala para sa safe trick or treating. Pagdating ng 1950s, naging tradisyon na talaga ito sa Amerika at mula roon ay kumalat sa ibang bansa kasama na ang Pilipinas. Sa mga subdivision at mall ngayon, makikita na ang mga bata na naka-costume at naglalakad para humingi ng candy. Ayon sa mga mananaliksik, ang trick or treating ay naging paraan din ng pagpapalaganap ng community spirit. Ang pagbabahay-bahay ay sumisimbolo ng pakikisama at pagbabahagi ng saya. Hindi lang ito para sa candy, kundi para rin sa pagkakaisa ng mga tao tuwing Halloween. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 55 days na lang, Pasko na. Ang lahat at happy weekend. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.